Gulat na gulat ang mundo nang maaresto ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Noong ika-9 ng Marso, taong 2025, hinuli si Duterte sa Maynila. Kadarating niya lang galing Hong Kong, hindi inaasahan ang pag-aresto. Kilala si Duterte bilang isang malakas na leader. Nilikha niya ang imahe na parang hindi siya nasasakop ng batas, kaya lalong nakagugulat ang pagkakaaresto sa kanya. Dinala si Duterte sa The Hague, Netherlands. Siya ngayon ay nasa kustodiya ng International Criminal Court o ICC. Naglabas ng warrant of arrest ang ICC noong ika-10 ng Pebrero, taong 2025. Nakipagtulungan ang mga autoridad ng Pilipinas sa pag-aresto. Ikinagulat ito ng ilang mga tagamasid. Umatras si Duterte sa ICC noong taong 2019. Sa kabila ng pag-atras, nanatili ang jurisdiksyon ng ICC. Ang mga krimeng ibinibintang kay Duterte ay naganap noong miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Nahaharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity. Kaugnay ito ng kanyang brutal na giyera kontra droga. Ang kampanyang ito na inilunsad noong taong 2011 ay humantong sa pagkamatay ng libu-libong Pilipino. Sinasabi ng ICC na responsible si Duterte sa mga pagkamatay na ito. Inaakusahan nila siyang kumilos bilang indirect co-perpetrator. Inakusahan ng ICC si Duterte na namuno sa Davao Death Squad o DDS. Ang grupong vigilant na ito ay nag-operate sa Davao City. Si Duterte ay naging mayor doon ng maraming taon. Pinaniniwala ang responsable ang DDS sa maraming extrajudicial killings. Sinasabi ng ICC na ipinatupad ni Duterte ang mga katulad na polisiya sa buong bansa bilang Pangulo. Nagresulta ito sa malawakang karahasan. Libu-libong pinaghihinala ang gumagamit at nagtutulak ng droga ang napatay. Kinondena ng mga human rights groups ang mga pagpatay. Inakusahan nila ang gobyerno ng Pilipinas na kinukonsinti ang mga ito. Nagsimula ang investigasyon ng ICC noong taong 2021. Pinayagan ito matapos suriin ang mga ebidensya. Nakahanap ang ICC ng sapat na batayan para maniwala na may mga krimen laban sa sangkatauhan na nagawa. Naglabas sila ng warrant of arrest. Ang pag-aresto kay Duterte ay isang makasaysayang pangyayari. Ito ang unang pagkakataon na isang Pangulo ng Pilipinas ang humarap sa ganitong mga kaso. Ang pag-aresto ay isang tagumpay para sa mga pamilya ng mga biktima. Matagal na nilang hinahanap ang hustisya. Ang pag-aresto ay isang babala rin sa ibang mga leader. Ipinapakita nito na kahit ang mga pinuno ng Estado ay maaring managot sa kanilang mga aksyon. Nahati ang Pilipinas dahil sa pag-aresto kay Duterte. Nagulat at nagalit ang kanyang mga taga-suporta. Nagsagawa sila ng mga protesta, kinondena ang pag-aresto. Itinuturing nilang isang malakas na leader si Duterte. Naniniwala silang ginawa niyang mas ligtas ang Pilipinas. Sinasabi ng ilang taga-suporta na ang pag-aresto ay may motibong pampolitika. Nagsalita rin ang pamilya ni Duterte laban sa pag-aresto. Nagpahayag ng pag-aalala ang kanyang bunsong anak na si Veronica para sa kalusugan ng kanyang ama. Ang kanyang panganay na anak na si Sara ay ang kasalukuyang vice-presidente. Tinawag niya ang pag-aresto na pang-aapi at pag-uusig. Sa kabilang banda, ipinagdiwang ng mga pamilya ng mga biktima at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ang pag-aresto. Nakita nila ito bilang isang matagal nang hinihintay na hakbang patungo sa hustisya. Umaasa silang magdadala ito ng wakas sa kawalan ng pananagutan. Nangako ang gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikipagtulungan sa ICC. Ang kooperasyon na ito ay nakikita bilang isang tanda ng pangako ng gobyerno sa batas. Ang pag-aresto kay Duterte ay simula pa lamang ng isang mahabang proseso ng legal. Magkakaroon siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Magsasagawa ang ICC ng patas at walang kinikilingang paglilitis. Hindi pa tiyak ang magiging resulta ng paglilitis. Gayunpaman, ang pag-aresto kay Duterte ay isang mahalagang pangyayari. Nagtatakda ito ng isang halimbawa para sa pagpapanagot sa mga leader para sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang pag-aresto ay nagpasiklab din ng isang pambansang usapan. Pinagdedebahan ng mga Pilipino ang pamana ng giyera kontra droga ni Duterte. Kinukwestiyon nila ang paggamit ng karahasan sa ngalan ng batas at kaayusan. Ang pag-aresto kay Duterte ay isang paalala na ang kawalan ng pananagutan ay hindi isang opsyon. Ito ay isang simbolo ng pag-asa para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa buong mundo. Nagmamasid ang mundo kung magtatagumpay ang hustisya.